Mga balitang pantalan, ihahatid namin sa inyo. Mula rito sa Port of Zamboanga, ako si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan. Transportation Secretary Vince Dizon at PPA General Manager Jay Santiago binisita ang mga pantalan ng PPA sa Mindanao. Isang Italian Navy ship bumisita sa pantalan ng Maynila. At paano nga ba mag-apply bilang empleyado ng Philippine Ports Authority? Alamin sa Papaano Ba? Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Ilang linggo lamang matapos ang kanilang pagbisita sa Visayas ay ang mga pantalan naman sa Mindanao ang binisita ni Transportation Secretary Vince Dizon. Sa balitang pantalan ni Jen Manalo kasama si PPA General Manager Jay Santiago sa pag-iinspeksyon sa mga pantalan sa rehiyon. Lula ng isang high-speed rescue boat ng Philippine Coast Guard, maagang dumating ang grupo ni Transportation Secretary Vince Dizon sa Tigtabon Port sa Zamboanga nitong Sabado, March 22. Kasama si Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, ay ininspeksyon ni Secretary Dizon ang pantalan. Nagkaroon din ng isang programa para markahan ang opisyal na pagkaka-turnover ng pantalan mula Department of Transportation sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga. Ang Tigtabon ay isang isla sa dakong timog ng Zamboanga City. Dahil dito, umaasa ang nasa higit 5,000 mga residente ng Tigtabon sa mga pantalan at sasakyang pandagat para sa kanilang kabukayang pangingisda at pagsasaka. Isang bagay na tinalakay ni Secretary Dizon sa kanyang talumpati. Para sa inyo po ito at para po sa inyong mga anak. Kasi ito pong kabuhayan ninyo na nanggagaling sa dagat. Dapat gan po talagang suportahan ito ng national government. Kaya po makakaasa po kayo sa mga susunod na buwan, susunod na taon, hindi po kami titigil ni GMJ at ng buong team ng DOTR para magkaroon po kayo ng suporta tulad ng puwertong ito. Mula Tigtabon Port ay lumipad naman ang grupo ni Secretary Dizon patungong Camiguin kung saan kanilang binisita ang mga pantalan ng Balbagon at Benoni. Sa kalagitnaan ng kanilang pagbisita sa munisipalidad ng Camiguin ay nagkaroon ng mahalagang pag-usap ang mga opisyal ukol sa kinabukasan ng transportation project sa rehiyon, kabilang na ang itinatayong cruise ship port sa Balbagon. Mula naman sa pantalan ay tumulak na ang grupo sa paliparan ng Camiguin para magtungo sa isla ng Siargao. Kinabukasan, March 23 ay binisita ng grupo ang cruise port sa Hubang sa Siargao Island. Dito rin kasalukuyang itinatayo ang isa pang pantalan para naman sa mga cargo ship. Sa patuloy na pagbisita ni PPA General Manager Jay Santiago sa mga pantalan kasama si DOTR Secretary Vince Dizon, umaasa ang ahensya na palapit na ito ng palapit sa layunin na mas maging moderno at epesyente ang operasyon sa mga pantalan sa buong Pilipinas. Mula dito sa Cagayan de Oro Port, ako si Jel Manalo para sa PPA TV. Bukod sa sunod-sunod na pagdaong ng mga cruise ship ay bumibisita rin sa Manila South Harbor ang mga barko ng mga hukbong dagat ng iba't ibang mga bansa. Isa na nga rito ang barko ng Italian Navy na Antonio Marcella. Ang detalye sa pagronda ni Emily Briones. Mag-alas 9 ng umaga nitong March 15 nang dumaong ang barko ng Italian Navy na Antonio Marcella F597 sa Pier 15 ng Manila South Harbor. Ang Antonio Marcella ay may taglay na 9,550 gross registered tonnage at length overall o haba na halos 150 meters. Mainit ang naging pagtanggap sa barko at sa mga lulan nitong halos 200 mga miyembro ng hukbong dagat ng Italia.
Bilang tradisyonal na pagsalubong ay isang malugod na welcome ceremony ang inihanda ng Philippine Navy sa pagdating ng Antonio Marcella. Ang pagdaong ng barko sa pantalan ng Manila South Harbor ay bilang bahagi na 7 araw na goodwill visit nito sa Pilipinas. Layunin din ng pagbisita ng barko sa lungsod ng Maynila ay ang pansamantalang makapagpahinga at makapasyal ang mga opisyalis at crew ng barko. Matatandaan noong Setyembre ng nakaraang taon ay 2 Italian Navy vessels din ang dumaong sa pantalan ng Manila South Harbor. Ngayong taon naman ay nasa 8 barko na rin na mga Navy vessels mula sa iba't ibang bansa ang bumisita sa Maynila. Naglayag palis ng Maynila ang Antonio Marcella araw ng Biyernes, March 21. Sinisiguro naman ng Philippine Ports Authority na patuloy nitong tatanggapin ng maayos at epesyente ang mga barkong dadaong sa Manila South Harbor. Mula sa Port Management Office ng NCR South, ako si Emily Briones para sa PPA TV. Mga kapantala, nais nyo bang maging empleyado ng Philippine Ports Authority? Kung oo, alamin ang proseso kung paano mag-apply dito sa Papaano Ba? Hello mga kapantalan! Naghahanap ka ba ng trabaho? Kung oo, baka ikaw na ang nahanap na katropa ng Philippine Ports Authority. Upang malaman ang buong detalye, tutok na dito sa Papaano Ba? Unang step ay bisitahin ang PPA website. I-click ang careers at submit application. Dito mapupunta ka sa online recruitment portal ng PPA. Para sa mga bagong aplikante, i-click ang external at mag-register. Sagutan ang lahat ng impormasyon na kinakailangan. Siguraduhin gamitin ang inyong active email address at mobile number. Kapag natapos na ang iyong registration, sunod na lalabas ang CAPTCHA verification. Pagkatapos nito, makakatanggap ka ng activation link sa iyong email. I-click lang ito at mag-login. Sa Home tab, makikita mo na ang mga listahan ng bakanting posisyon sa PPA. Click Apply at sagutan ng competency-based questions. Safe and secure din na mag-attach ng inyong mga supporting documents sa Personal Data Sheet tab. Ang dali lang, di ba? Kaya ano pang hinihintay nyo? Apply na mga kapantalan! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang PPA website at social media accounts at abangan ang susunod pa na Papaano Ba? Isang cruise ship na naman ang dumaong sa pantalan ng Puerto Princesa sa Palawan. Ang naging pagsalubong sa barkong ito, alamin sa pagronda ni Micah Padul. Masigla, makulay at talagang mainit. Yan ang naging pagsalubong sa cruise ship na MS Azamara Onward ng Azamara Cruises sa pantalan ng Puerto Princesa nitong Martes, March 18. Bago pa man dumikit ang barko sa pantalan, ay nakaabang na ang mga tauhan ng Port Management Office ng Palawan at ang mga cultural dancers mula sa iba't ibang mga grupo na magtatanghal para sa pagdating ng barko. Nakahanda na rin ang nasa 51 van para sa shore excursion ng higit 600 mga cruise passenger na lulad ng barko. Ang shore excursion ay ang pagpasyal ng mga pasahero ng barko sa iba't ibang mga destinasyon sa Palawan gaya ng Puerto Princesa City Underground River at Honda Bay. Nagkaroon din ng plaque exchange sa pagitan ng pamunuan ng PMO Palawan, mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa at ng kapitan ng cruise ship bilang simbolo ng pagkakaisa at pasasalamat. Ang MS Azamara Onward ay nagmula sa Kota Kinabalu, Malaysia. Umalis din ang barko bandang alas 8 ng gabi sa parehong araw. Ang cruise ship na MS Azamara Onward ang ika-12 cruise ship na dumaong sa Puerto Princesa sa Palawan. 7 mga cruise ship pa ang inaasahang dadaong sa pantalan sa nalalabing mga buwan ng taon. Mula sa PMO Palawan, ako si Micah Padul para sa PPA TV. Pagtatanim ng daan-daang mga puno ng Nara ang naging selebrasyon ng Port Management Office Misamis Occidental o ZAMIS sa International Day of Forests and World Water Day ngayong taon.
Biyernes, March 21, nang umakyat ang mga kinatawan ng PMO sa Mount Malindang sa Misamis Occidental para magtanim ng mga puno ng nara. Nagkaroon din ng hiwalay na tree planting activity sa Barangay Cartagena sa parehong probinsya. Ayon sa pamunuan ng PMO, ang kanilang pakikisa sa aktibidad na ito ay buhat ng kanilang layunin na protektahan ang mahalagang mga watershed sa Mount Malindang. Nais din umano nilang bigyang diin ang kahalagahan ng ating mga kagubatan sa pagpapanatili ng biodiversity at paglaban sa epekto ng climate change. Patuloy din umano ang PPA sa pagsulong ng environmental sustainability sa mga pantalang nasasakupan nito sa pamamagitan ng mahigpit na pagsunod sa Global Sustainability Standards. At yan ang mga balitang amin nakalap sa pagronda sa mga pantalan sa nagdaang linggo. Manatili nakatutok sa official social media pages ng Philippine Ports Authority para maging updated sa mga kaganapan sa pantalan. Muli mula rito sa Port of Zamboanga, ako si Zeus Legaspi at ito ang Ronda Pantalan.